So, may sound na po ba? Okay ba? Okay na po ba yung sound? So, may pag-asa pa ba? No? May nagbabago pa ba sa sistema ng gobyerno? Yung mga tanong na ito, no? Iba't ibang mga pangyayari na sa araw-araw ay observe mo pero di mo alam kung may katiyakan pa ba. Tama po ba? Naitatanong po ba natin ito? May mga tanong po ba tayong na naiisip pero hindi natin alam kung anong sagot. Tama po? Yun. So, dito natin matutunghayan ito sa pamamagitan ng Psalm 121. Na kung saan ito ay pinamagatan natin when your journey in life seems bleak and uncertain. Na kung saan parang ang dilim, no? Makikita natin walang katiyakan. Siyempre makikita mo medyo maulap, maalapaap, di ba? Yun yung walang katiyakan. Pero paano nga ba ito na pagtagumpayan ng mga Israelita when they worship God, when they the journey to worship God? So, Psalm 121, tayo po tayo para sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Psalm 121, A Song of Ascents. May Bible version po ako. Sundan na lang po. Ayan. So, okay na po ba? Nakita na? So, a song, verse 1, I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, we worship you, God. We worship you. Be filled with our Holy Spirit, with your Holy Spirit, O God, sa araw nito, sa mga panahon nito, sa oras na ito, Panginoon. Alisin niyo po yung mga hindrances sa aming mga puso't isipan. Bagkus makita ka namin, Panginoon. Salamin namin sa buhay namin ang bawat salita mo na ipinagkakaloob sa amin. Maging katatagan namin ito sa mundong itong punong-puno ng kasamaan, kasalanan, at punong-puno ng kapighatian, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo po kaming maunawaan ang bawat letra at salita na ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Muli sa iyo ang papuri, O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maging mabangong samyo sa iyong harapan ang gawain ito, Panginoon. At Lord, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo, nagpapasakop sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na kapuri-puri ngayon at magpakailanman. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tayo po yung magsiupo na. Ayan. Psalm 121, this is the most beautiful song in the Holy Scripture. It was sung by God's people in the face of threatening uncertainties. Ito yung kumakanta sila, kinakanta nila. Bagamat hindi na natin alam kung anong pang tono nito, dahil ito ay matagal na panahon na, pero itong psalm na to ay kinakanta nila ito habang papunta sila dun sa Mount Zion, sa Jerusalem, upang sumamba sa Panginoon. When we walk, marami tayong pagdaraanan. The pilgrimage of the faithful to the temple is a picture of journey through this life. Kung saan yung hirap, pwede kang madapa, pwede kang matalisod, pwede kang masugatan, mapagod, lahat mararamdaman mo habang naglalakad ka. Nung panahon na yon ay wala pang sasakyan, tama po? So lahat sila lakad talaga. Di ba? Nababasa natin, minsan isang linggo, isang buwan silang naglalakad, di ba? Yun yung ano nila. Pero, habang naglalakad sila, ay hindi madali yun. Mahirap at maraming danger din silang nai-encounter. So, pero paano nga ba nito mapapagtagumpayan dun sa ganong lakad? Ganon din sa atin. Paano ba natin mapapagtagumpayan ang lakad natin sa mundong ito habang naririto pa tayo sa ibabaw ng mundo?
Hindi po madali. Hindi po madali. Kahit tayo po Kristiyano, talagang napakarami po nating sinusuong. Panganib man yan o ano man yan. Pero tingnan natin kung paano natin ito mapagtatagumpayan. Sabi dito, but as we press on, we lift our eyes to the heavens and are strengthened by the assurance that the one who await us, there also walk us. Kasama natin. Na kung saan ay habang naglalakad sila doon, alam nila na may kasama sila. Sabi nga sa Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Sila salamin nito na everything in this world, what is happening, walang kasiguruduhan. May mga bagay tayong kinakaharap, mamaya, bukas, isang linggo o isang buwan, walang katiyakan. At sabi rin dito sa mga ngaral, ang lahat ng ito ay pinag-aralan kong mabuti at malaman kong lahat ng kilos ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Maging pag-ibig o pagkapot, walang nakakatiyak kung ang mangyayari sa araw ng bukas. Verse 2, isa ang kasasapitan ng lahat, ang mangyayari sa matuwid ay nangyayari din matuwid ay nangyayari din sa di matuwid. Ganon din sa mabuti at sa masama, sa malinis at sa marumi. Ayon sa kasulatan, sa naghahandog at sa hindi naghahandog, ang mga nangyayari nga sa mabuti ay siya rin nangyayari sa masama. Walang pagkakaiba ang nangyayari sa marunong tumupad sa pangako at sa sumisira sa pangako. So lahat walang katiyakan, ang sabi, no? Kung anong mangyayari. Pero ang nangyayari sa masama ay nangyayari din sa mabuti. Di po ba? Nararanasan natin to. Think what happened in Job's life. In a blink of an eye, Job's possession was lost. Hindi lang yon. Lost his loved ones, lost their homes, abandoned by his wife, and he had an illness. With a blinking of an eye, nangyari kay Job ito. Sino na po nakabasa ng Book of Job? A very good book of Job. Kasi po nung time na medyo uncertain din yung aking kinakaharap, nung nabasa ko po at pinabasa po sa akin ng mensahe ng Book of Job, sobrang halungan ko po talaga. Nakita ko kasi yung sarili ko dun eh. So, akala ko, punishment sa akin ng Lord yun. So, hindi pala. So, purihin ang Panginoon kasi yung mga ganong pagkakataon, kapag tayo po ay nagbabasa ng banal na aklat, nangungusap po ang Panginoon sa atin, tayo po ay nakikita natin yung kilos ng Panginoon sa atin. Nararamdaman po natin na ang Diyos natin ay buhay. Amen. Pakitapik po yung kasama natin, pakisabi po, ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay buhay. Amen. So ito nga po, nabanggit natin na ang Psalm 121 ay isang pilgrimage sa pag-akyat natin, pag-akyat nila doon para sumamba sa Panginoon. The pilgrimage is not an easy step. Pero mga gumagawa pa nito ngayon, kaya lang nakakalungkot. Hindi ito sa tunay na pagsamba. Tama po? May mga pilgrimage na ginagawa, pero ito ay hindi sa totoong Diyos. Sayang yung iyong paghihirap. Sayang yung iyong sakripisyo. Sayang yung pagod mo kung maling Diyos ang sinasamba mo. Just like our generation today, habang tayo ay naglalakbay dito sa mundong ito, hindi madali ang kalalagayan. Habang binabagtas natin ang templo o ang buhay, the promised land, which is the eternal life, hindi nagiging madali ang takbuhin o nararanasan natin. Pwede tayong malubak, pwede tayong madapa, pwede tayong masugatan, at pwede tayong mamatay. Yun po ang lakad natin. Yun ang realidad ng buhay. Tama po? Mag-testimony lang po ako. Hindi ko na inulang ngayon lang.
So, relate po dito sa ating pag-aaral. Nung nakaraan, bahagi ko sa inyo about yung nangyari sa aking pagkadulas. At nagkaroon po ako ng problema sa lumbar. Nagkaipit-ipit siya. Ang lumbar pala natin composed of 5. So, naipit sa akin is 3 and 4. So, yung pagkaipit na yon, hindi siya pwedeng operahin kasi nakakonect siya sa spine. Kumbaga, nandun siya sa spine. Yung mga ganon-ganon, yun pa yung lumbar. Risky. Kasi yun ang magiging cause na magiging paralyzed na according to the doctor. Then, okay. Ano gagawin? Sabi ko dun sa doktor, therapy lang to ease the pain. Naka-undergo na po ako ng 3 therapy. Kahapon ay holiday, every Friday po yun. Nagkataong walang therapy. Ngayon, during the weekdays, sunod-sunod talaga na hindi ko maiwasan yung trabaho kasi. Hindi maiwasan na gumalaw ka araw-araw. Magbuhat ng mabigat. At pagkatapos nun, pagdating ng Huwebes, naglaba pa ako maghapon yun. Hindi ko rin maiwasan na buhatin yun. Gumalaw, yumuko. Hindi rin. Kasi yun yung gawain talaga eh. Pagdating ng gabi, pagising ko kinabukasan ng umaga, hindi na ako makagalaw. Nanigas yung buong likod ko at talagang hirap na ako. Kasi nga, lahat ng ginawa ko bawal yun. Para sa akin, sa kalagayan ko. Sobrang sakit niya, kahit na anong gawin ko, iniyak ko na lang. Pero ang sabi ko sa Panginoon, huwag mo kong hayaan ganito, Panginoon. Huwag mong hayaan na nakagandito ako, na maging ano na lang ako dito sa nararamdaman ko, mag-depend na lang ako. But still, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, gamitin niyo pa ako. Hindi ko po alam kung anong pwede kong gawin para mapapurihan ka, pero ikaw po ang mag-command sa akin kung ano po ang pwede kong gawin dito sa kalagayan ito. I never accept sa sarili ko na ako isang person with disability. Kasi ang Diyos natin, na yun yung naglikha sa atin. So, hindi ko pwede claim na ako ay disability. Maaari sa mundong ito, disability ka na, wala ka ng kwenta, pero alam niyo po ba, bawat isa sa atin may purpose kung bakit tayo buhay pa hanggang ngayon. Minsan nagtataka tayo, ang bata naman ito, ba't namatay na? Diba? Tapos na kasi yung purpose niya. Look at John the Baptist, diba? Ano lang ba yung purpose niya? Then after that, wala na. Diba? Yun lang kasi yung kanyang purpose na pinagagawa ng Panginoon. Kaya po tayong lahat, hindi po aksidente na naririto kayo sa bahay-sambahan na ito. Hindi po aksidente na na-meet nyo si Sister Emmy, na-meet nyo si Brother Moises, na-meet nyo si Sister Ali, si Sister Susan, si Pastor, si Brother Ronald, si Sister Edmi, na-meet nyo ang bawat isa. Hindi po aksidente yan. But God allows that to happen. Kaya po kayo, ang bawat isa sa inyo, pasalamatan nyo po kung sino yung taong nagkaroon ng kaugnayan sa inyo para makilala nyo ang Diyos. Bakit po? The most important thing, yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Whatever happened, yung nangyari sa akin, at I didn't know na bigla ka na lang madulas dyan. And then afterwards, may tama ka na pala. Diba? Hindi ako nakabangon kahapon, pero sabi ko, Panginoon, may gawain bukas. Umaga pa lang, may gawain na sa pulis. Sunod, may gawain dito sa hapon. Panginoon, huwag mong hayaan na hadlangan ng sakit na ito. Sa beses lang po ako minom ng gamot, kahapon lang. Hinayaan ko po talaga na ganon. Hindi ako pala inom ng gamot eh. Kasi gusto kong maramdaman na merong kirot sa aking... Pag nararamdaman ko kasi yung kirot, yung nagre-remind sa akin na kailangan ko ang Panginoon. Amen. Every time po na magkakaroon tayo ng hindi lang sakit, pagsubok sa buhay, kawalan, mga problema, alam niyo po ba, na mas higit ang pangangailangan nito, na kayo ay binibigyang mensahe ng Panginoon na mas higit niyong kailangan
Panginoong Diyos. Amen. Hindi po katwiran yung saka na ako magsisimba, laki ng problema ko. Saka na ako magbabasa ng Bible kasi may iniisip ako. Saka na ako magdarasal kasi wala ako sa ayos ngayon. Hindi po ganun. Ang dapat po natin gawin, mas lalo po tayong mapalapit sa Panginoon. Amen. Kasi yung po ang pamamaraan ng Panginoon. Yung pong mga nangyayari sa paligid natin, pamamaraan po yun ng Panginoon. Para ang tao ay patuloy na kilalanin siya na ang Diyos lang ang kumikilos sa buhay natin. The impossible sa human, posible sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Number 1, the Lord is your helper. Sabi diyan ng Psalmist. I lift my eyes to the mountain. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang paglalakbay patungong Jerusalem ay mahirap, sabi natin kanina, pero alam ng mga Israelita na hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay. Habang napapalapit sila sa Mount Zion, nakatuon ang kanilang paningin sa templo na kung saan ito ang simbolo ng pangako ng Panginoon sa kanila. At ito ang lugar kung saan ay makakatagpo nila ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya excited po sila. Amen. Tayo po ba excited tayo pag pupunta po tayo sa bahay-sambahan? Amen. Pag-a-attend po tayo ng Bible study, excited ba tayo? Amen. Amen. Dapat ganun tayo ka-excite. Diba? Amen. Pag haharapin natin yung mga politiko, magbibigay ng ayuda, excited tayo, madaling araw pa yan. Minsan, nagkukumaw pa para lang puntahan eh. Tama po? Pero ang ano natin, kakaharapin natin sa oras na ito at sa iba pang mga schedule nyo, ang sabi ng Psalmist, the maker of heaven and earth. Purihin ang Panginoon. Kaya dapat masigla tayo. Masigla tayo. Amen. Hindi yung mga mukha natin parang parang nalugi, di ba? Diba? Kasi yung kakaharapin natin, wow, yung Panginoon ko, Amen. makikita ko, mapifeel ko, even though araw-araw kasama natin, pero mas excited tayo pag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Pagtitipon, yan ay command sa atin ng Panginoon, magdumalo sa pagtitipon. Sama-samang pananalangin, sama-samang mag-aawitan. Amen. Ngayon, kapatid, paano ka nakakapag-testimony kung wala sa iyo ang banal na Holy Spirit? Di po ba? Ibig sabihin, kumikilos sa iyo ang banal na Spirit ng Diyos. Amen. Purihin ang Glory Panginoon. to Jesus. Habang nalalapit sa Mount Zion, nakatuon ang kanilang paningin sa templo kung saan ito nga yung simbolo, sabi natin kanina. At ikaw, kapag alam mo na matatag ang iyong sandigan, alam mo na handa siyang tulungan ka sa lahat ng oras. Anytime, pwede mo siyang tawagin. Sabi nga, where does my help come from? Sinagot niya rito, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kasi alam niya, kilala niya. Tama po? Amen. Alam niya at kilala niya ang Diyos niya, buhay. Ngayon, tanong ko sa inyo, kilala niyo ba ang Diyos niyo? Amen. Buhay ba ang Diyos niyo? Amen. Buhay ang Diyos natin. Hindi ang gawa ng tao, ang gumawa sa tao. Tandaan po natin yan. Ano man ang mga naririto sa mundong ito, nilikha ng tao yan, na sinasamba ng tao. Walang magagawa yan. Pero kung tatawagin natin, the maker of heaven and earth, kapatid, that is the assurance na kahit na anong gawin ng kaaway sa buhay mo, nandyan siya para sa'yo. Amen. Amen. The Lord God, not the idols, but the true God. Amen. Kasi bakit? Hindi naman yung mga idols ang maker ng heaven. Tama po? But the Lord, the true God, the living God, the sovereign God, na lumikha sa akin, sa inyo, at sa lahat ng naririto sa mundong ito. Huwag na tayong lumayo. Sa panahon natin ngayon, maraming mga pangyayari na hindi natin maintindihan.
Bakit nung panahon ng lola at lolo ko, walang ganitong mga bata pa akong pumatay? Naisipan natin yun sometimes, di ba? Kasama na ng pasama ang kapaligiran, marami na rin ang kalamidad at disaster sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit paano na? May pag-asa pa ba tayong magbago ito? May tanong na sumasabi sa isip mo, pero walang katiyakan ang kasagutan. Pero bilang mananampalataya, binibiyayaan tayo ng Panginoon ng karunungan at kaparaanan upang mapagtagumpayan natin ang kasamaan ng mundong ito. Amen. Kaya napakalaki po at napakahalaga po ng pakikinig, pagbabasa at pananalangin. Dahil yun po yung magiging sandigan natin. Kung ano po yung totoo. Amen. May kaibigan ako. Kasama ko sa church. Sabi niya, meron daw siyang lupain sa Laguna. Malawak. At kapag daw nagkaroon ng gera between China and Philippines, doon daw siya magtatago. Christian yun. Ikaw kapatid, saan ka? Sino ang magiging sandigan mo na hanggang tumulong sa'yo? Kahit saan ka magsusuot, kahit sa kuweba, kahit saan. Kung hindi ang Panginoon ang iyong kublihan at matibay na mo, tandaan mo, magpipay ka. As we journey through life, it is easy to focus on its challenges, trials, uncertainties. Life difficulties can completely consume us, causing us to lose sight of the truth that we do not bear our burdens alone. Doon tayo nakapokus eh. Nakapokus tayo sa problema, nakapokus tayo sa mga, ito lang eh, daming matatalinong Pilipino talaga. Sa sitwasyon sa gobyerno, pumunta ka sa kanto, pakinggan mo. Dapat kasi ganito ginawa niya eh, okay na sana eh. Diba? Ang daming matatalino. Makinig ka lang dyan. Kasi doon sila nakapokus eh. Pero, tinitingnan mo ba yung sarili mo? Ano ba yung naging bahagi mo sa bansang ito? Para naman kahit sa maliit na bagay, makatulong ka o maging iba ka dun sa kalakaran. Diba? Sabi nga natin ng nakaraan, as mayors o Pasig na sinabi, nagsisimula yan sa atin. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit, nagsisimula sa inner self ng tao. Ngayon, kung gusto mo magbago yung bansa, baguhin mo na tong sistema. Saan? Sa community pa lang, sa sarili pa lang, sa pamilya pa lang. Di po ba? Dapat magsimula yan. When we feel overwhelmed by life's pressure, the Lord will uphold us. We need not fear. We need not faint in the face of adversity. Hindi natin kailangan manghina. And we need not feel insufficient for whatever challenges we encounter. He who made heaven and earth is our helper. Amen. Pag may problema, saan tayo tatakbo? Pero ang karamihan, takbo kay Mare. Due date na, Mare. Wala ako dyan eh. 5-6 kay Gumbay. Yun ang takbuhan eh. Tama, mali. Karamihan po, yun ang takbuhan. Realidad yan po. Pero naisip mo ba muna sa manggiyuni sa Panginoon? Bakit po? Kapag po tayo nanalangin, tandaan po natin, ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Amen. Sa amin pong mag-asawa, even though wala kaming anak, pero marami po kaming anak sa labas. Totoo lang, sa dami ng ministry. Ang ano ng minister ko is below pa, minimum. Baka ang lalaki pa ng mga sinasahod mo, yes sa amin. Pero kami umuho pa kami ng bahay, 5-5. Bukod doon, libo-libo pa yung bills. At may mga ministry pa kami. So lahat ng yun saan namin kukunin. Pero sabi ko, sa Lord, ikaw po ang naglagay sa amin ng ganito, ikaw na po ang bahala sa amin. And purihin ng Panginoon, ito ay patutotoo ko lang din po. Ang lagi naming prayer, Lord, alisin mo na kami sa alipin ng pag-uupa ng bahay. Actually, naka-apply na kami sa Quezon City, pabahay ng Quezon City, at na-approve na rin kami ng Pag-ibig sa Diparo, Caloocan, at naghihintay na lang po kami ng tawag kung kailan kami tatawagin para sa bunutan ng yung
Oo, yung raffle. Nakapirma na rin ng kontrata. Ito yun. Nung isang araw, may dumating na balita. Isang kakilala ni Jan, doon sa camp, na may-ari ng farm, sa Sambales, Camp Sambales. Tinanong yung sitwasyon namin. Kami kasi nakatira ngayon sa church dahil nung binili yung unit na tinitira namin, kasi wala kami talaga. Purihin ang Panginoon dahil ang Panginoon pa rin ang kumilos Amen. ng malilipatan namin. Yes. Sa totoo lang. Siya ang gumawa ng paraan. Kasi sabi ko nga sa asawa ko, hindi naman tayo papayagan ng Panginoon na tumira sa ilalim ng tulay. May dala tayong red, may washing, may dalawang aso. Ay, di papayag ang Panginoon nun. Yaman ang Diyos. Diba? Purihin talaga ang Panginoon dahil meron shelter. Bago po dumating ang sunod-sunod na bagyo, nakalipat po kami. At mataas pa yun. Hallelujah. Inuberan lang kami ng bills ang babayaran. Pero may limit, 6 months. Pero, praise God. Amen. Praise God. Provide ng Diyos. Eto na, meron pang dumating. Dumating yung kakilala ng aking mister sa camp. Ay, darating pa lang ngayong September, second week ng September. Susunduin niya sa airport. Pero bago niya sunduin sa airport, tumawag sa kanya, nag-offer na. Bibigyan ko kayo ng bahay sa Sambales. Libre. Wow. Libre. Bibigyan ko rin kayo ng hanap buhay doon. Praise Bills lang ang babayaran nyo. Sabi ko sa asawa ko, nagkamali tayo ng prayer ata. Kasi hindi natin in-specific kung saan lugar. Oo nga. Pero praise God. Di ba? Amen. Kahit na kagustuhan natin, Panginoon pa rin ang masusunod. Kasi alam niya yung in the future. So ngayon, darating siya ng September 2nd week ng September, alam niyo sabi sa amin, October 1, lilipat na kayo. Naku daw po. Lord, agad-agad naman. Saglit lang. Tingnan muna tayo. Teka lang. Pwede ba makipag-usap muna tayo sa kanya ng personal. Kristyano po siya. At siya po ay wala nang pinoproblema kasi nagbo-volunteer na lang siya sa camp. Yung mga anak niya ay professional na. So, meron siyang farm doon sa Sambales. At gusto niya talaga pagawang kami ng bahay doon sa Sambales at doon na kami. So, purihin ang Panginoon, di ba? Sobrang nakaka-amaze talaga ang Panginoon. Yun nga lang sabi ko, lamin natin na specific kung saan mo. Pero purihin pa rin ang Panginoon, di ba? Whatever it is, kung ano yung plano ng Panginoon, kung mangyayari nga po yun, kami po yung sobrang nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi unang-una, nakita natin yung kilos ng Panginoon, di ba? Amen. Nakita natin yung kilos ng Panginoon. At saan man kami saan man kami pumunta, ang panalangin din namin, ay gamitin kami ng Panginoon. So, lugar na yun. At nagsabi pa siya, magtatayo siya ng church doon. Hallelujah. Praise the Lord. Sobra na to, Lord. Parang na-spoiled kami ngayon. So, sumunod lang po tayo kasi merong, ang Panginoon naman, may time. May time plan siya. Matagal na rin po kami nananalangin. Actually, yung apply namin sa Quezon City 2021 pa. So, mahabang panahon na rin kami ng upahan. Yearly, lumilipat kami ng bahay. Panginoon ko, parang awa mo na. Ang hirap po maglipat ng bahay. Taon-taon na lang po lumilipat kami. Pero as a missionary, okay lang. Sunod lang tayo sa Panginoon. Pero yun nga, dahil nagkakaroon na po ako ng problema, kawawa naman yung mister ko, di ba? Kaya ang pakiusap ko din sa Panginoon, Lord, bigyan niyo na lang po kami ng, doon na po yung worship namin, doon na po yung na kung saan ay, hindi na kami problema na magkukumahog ka kasi maghanap buhay para sa pambayad eh. So yung focus mo, nahati, di ba? Ang sorry dun sa iba kasi talagang na-misinterpret nila ako. Kasi, kaya ganun ako ka-aggressive sa gawain. Sabi ko sa sarili ko, sayang yung time. Nung bata-bata pa ako, hindi ko nakilala ang Panginoon, nagsayang ako ng panahon. Kaya sabi ko sa Panginoon, yung time na natitira sa buhay ko, gamitin niyo po ako. Kaya po kayo, ako po ay 55 na. Kung kayo nasa 30s pa lang, 20s pa lang, congratulations po. Na ngayon pa lang ay nakilala niyo ang Panginoon. Sapagkat
yun po yung regret ko sa buhay. Pero sabi sa akin, sabi ko sa Lord, Lord, ba't ngayon lang? Bakit ngayon mo lang ako? Gagamitin mo rin lang pala ako. Bakit hinayaan mo pa ako magkasala na magkasala? Ang sabi sa akin ng Panginoon, kung hindi nangyari sa iyo, lalapit ka ba sa akin? Huwag na po nating hintayin yun. Kayo po ay nandito dahil tinatawag po kayo ng Panginoon. Kilalanin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesus na naghirap sa krus ng Kalbaryo, siyang panampalataya na natin. That is the assurance na meron tayong salvation. Sabi niyan sa Hebrews chapter 4, Kaya't huwag tayo magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Lapit lang po tayo sa Panginoon. Amen. Hindi po siya kagaya ng hindi kagaya ng politiko yan na nagsasawa. Na mayat maya ka lumalapit. Hindi yan tulad ng kapitbahay natin na mayat maya nakikita mukha mo o nagagalit na. Hindi. Gusto ng Panginoon, lagi tayong lumapit sa Kanya. Gusto ng Panginoon, lahat. Yung pagkukulang, yung wala natin, yung kakulangan natin, Panginoon. Kaya nga kanina, narinig natin yung patotoo ni Sister LB. Lahat, di ba, kinakausap niya ang Panginoon. That is our life. Amen. Yun yung buhay natin bilang isang Kristiyano kasi kilala natin, may Diyos tayo na alam natin na tutulong sa atin. Amen. Sabi rin sa Efeso, chapter 3, verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. So through Christ, we are not merely conquerors in all these things. We are more than conquerors. Amen. When we face difficulties and circumstances, the Lord will help us. Amen. When we fear what the future may bring, di natin alam kung anong mangyayari sa atin. Pag alis nyo ng Pilipinas, hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo. Tama po ba? Nakakaramdam po ba tayo ng takot? Di po ba? Kasi hindi natin kilala yung pupuntahan natin doon. Tama po. Tama po, di ba? Pero, ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Amen. We need not fear. Hindi natin kailangan matakot. We need not faint in the face of adversity. Kahit ano man yan. For whatever challenges we encounter, He who made heaven and earth, our helper. So yun yung ating yun yung ating takbuhan. So, pangalawa, the Lord is our guardian. So sabi dyan sa verse 3 and 4, He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, He who watches over Israel will never slumber nor sleep. As Israelites journey up to Jerusalem, the Lord watch over them diligently, keeping them from all danger. Ganun din po sa atin. Nakatingin po siya sa atin. Hindi po natutulog ang Diyos natin. Amen. Remember Elijah, nung hinamon niya ang propeta ni Baal, hinamon niya ito. O baka tulog lang, sige tawagin niyo. Sabi ko sila, sapagkat yung mga propeta ni Baal, si Baal mismo ay estatwa na sinasamba ng ibang mga bansa. Sinasamba nila ito, wala itong buhay, wala ring nagawa. Pero ikaw kapatid, kilala mo ang Diyos mo at dapat mo siyang pagtiwalaan. Amen po? Amen. God always watches His people. Nakikita niya tayo. Sabi nga ng Panginoon, even yung buhok natin, bilang niya. Sabi sa Matthew, chapter 10, verse 30, maging ang mga buhok natin bilang niya. Number 3, the Lord is our protector. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day nor the moon night. Pansinin natin na ang psalmist ay ginamit din dito, even the sun and the moon. Itong verse na to, yung kasagsagan ng kainitan ng araw, ito yung lagi kong nire-recite. The Psalm 121. Bakit? Madalas kasi sobrang init nun. At nasa labas ako nun. Pero sabi niya yung gano'n, iingatan tayo maging sa init ng araw at sa buwan. Or shield us in sunstroke. Sa gabi naman ay ingatan tayo laban sa mga mababangis na hayop.
at masasamang tao na kung saan ito'y namamalas lamang natin sa pamamagitan ng liwanag ng buwan. Nagiging kanlungan nila ang Panginoon na kung saan habang sila ay lumalakad sa wilderness, di ba? Naging tanglaw nila ang Panginoon sa gabi at ulap sa araw. Doon sila tinatanglawan nila. Doon sa mga hindi, ito po yung nasa Old Testament. Yung blazing rays of the sun, ito po ang represent yung ating mga pinagdaraanan sa buhay. Meron tayong mga kakaibang karanasan na para bang hindi na natin kayang unawain itong mga pagsubok na ito, Lord. Pero anong sabi sa chapter 4, verse 12? That is my life verse. Na kung saan yan din po ang nagpagising sa akin. Nung kasalukuyan akong, Lord, hindi ko maintindihan to na nangyayari sa akin. He is with us day and night because our God did not sleep. He protect us wherever we go. Amen po? Okay, pakitapik po uli ang inyong mga katabi. Amen. Ang ating Diyos ay hindi natutulog. Huwag tayo matutulog. Amen. Hindi kami natutulog. Nakikinig po kami. Purihin ang Panginoon po sa ano na to. Bigay lang ako ng kontingin sa aking testimony nung time na college ako. Ako ay panggabi, alas 12 ang uwi ko, nakakarating ako sa bahay ng alauna. Madalas, meron akong naka-encounter sa mga bus, nagpapatayan, nag-hold-upan. Ang lagi kong sinasabi, pag malapit na sa akin, sana maging kunyango ako, sana maging kunyango ako. Alam niyo ba, one step na lang, humihinto talaga sila. Yung mga kasama ko sa bus, nagtatalunan sa bintana, kasi hinihinto na ng driver yung pag may ganong guloy. Hinto na. At saka nung time na yon, hindi pa uso yung puro aircon. So, siya, yung mga ordinary bus lang. Ang bus noon ay yung bus na blue, yung lab bus, yun. Yun ang bus, yun sa EDSA. Pag-aari ni yun. Ayaw na natin. So, yun yung nagiging encounter ko madalas. So, siyempre, sabihin ko, sana maging unyamo ako. At nangyayari naman, kasi yun yung yun yung napapanood ko sa TV. Di ba yung unyamo, pag lumikit sa isang kakulay niya na yun. Nagtataka ako. Lagi ako lapitin ng gulo, pero pagdating sa may sa akin parang nahihinto, parang So, yun yung ko doon. So, nung pagbaba ko naman ng sasakyan, dahil ako nung kasalukuyang pinalayas ang mga airport ko sa bahay, lagi akong pinalayas, nakatira ako sa pinsan ko. Ang lakad ko noon, yung nilalakad ko mula doon sa highway, hanggang doon siguro, yung layo nito hanggang doon sa kanto paliko pa, para makarating ako sa bahay ng pinsan ko. At ang talahib doon, mataas pa sa akin. At ang maririnig mo doon ay kuliglig. Alam mo yung talampakan ko hindi lumalapat, pakiramdam ko hindi ako lumalapat sa lupa. Ang bilis ng lakad ko. Kasi ang daming mga nire-radio, pinapatay, mga ganang lugar na yun ng panahon na yun. Pero alam niyo po ba, na kapag ako naglalakad doon at tumitingala ako sa langit, nakikita ko yung liwanag ng buwan. Nung hindi ko pa, I didn't notice na merong Diyos na nakatingin sa akin. Kasi kapag nakatingala ako, habang naglalakad ako, parang comfort ako, nawawala yung mga takot ko sa mga pinagdaraanan ko. At purihin po ang Panginoon dahil tunay nga, sabi nga, guardian natin siya, helper natin siya, and He watches over us, every one of us. Even though I didn't recognize Him that time, pero nandun na siya eh. Alam niyo po ba yun? Kaya po hindi po aksidente kayo na narito. May mga pagkakataon po sa buhay niyo noon na hindi niyo alam, Panginoon pala ang kumigilo sa buhay niyo. Totoo po yan. At hanggang sa mga panahon na to, they given you a chance na mas mapalapit kayo sa Panginoon. Amen. Kunin na po natin yung opportunity na yun. Huwag na po tayong magpadala sa kaaway. Kasi po ang totoong Diyos natin, buhay. Amen. These verses are not teaching that the Lord will always keep us from trouble or adversity. Hindi ito nagsasabi na pag nasa Panginoon ka lang, walang mangyayari sa'yo. Meron. Meron pa din kasi may kaaway tayo. Ang target ng kaaway ay ang Kristiyano, ang mananampalataya. Pero ang may assurance tayo kasi may protector tayo. Basta anong gagawin natin? Pray. Bago tayo umalis ng bahay, pray. Bakit po? Excuse me lang.
Hindi po natin alam kung anong mangyayari sa labas ng bahay. At hindi po natin alam kung anong mga mangyayari. Totoo po yan. Even sa paglabas natin dito, ay hindi po natin alam kung anong mangyayari. Sabi nga dyan, when you pass through the waters, I will be with you. Ay, hindi ba enter? Nawala siya. Baka po maluwag. Oo, yung kanina umunang pagkaskawa. Ah, masagi. Meron na po. Buksan po ninyo yung Biblia sa 43, Isaiah 43 chapter 2. Sabi po dyan, kapag tayo dumaan, tubig, when you push through the waters, I will be with you. Kapag dumaan ka sa ilog, hindi ka malilimutan. Kapag tumapa ka sa apoy, hindi ka masusunod. Amen. Ganun tayo iniingatan ng Panginoon. Hindi po yan literal na kailangan mo ipakita na aapang ako sa apoy para tingnan mo nga kung di ako masusunog. Huwag po natin subukan ng Panginoon. Hindi po yung literal na ganun. Ibig sabihin nun, yung hirap na inaabot mo po. And number 3, the Lord is your keeper. Sabi po dyan, will keep you from all harm. He will watches over you. Like your life, the Lord will watch over your coming and both now and forevermore. As God's people climbed the treetops that lead to Zion, they did not fear the things that surround them. Alam nila na meron silang mag-iingat sa kanila. Alam nila may guardian sila. Alam nila may helper sila. At sa kanila, titingin sa kanila. Yun po yung kasiguraduhan na alam nila na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan siyang mag-iingat po sa lahat ng kanilang ginagawa. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 5, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Amen. Kapisaduhin niyo po itong verse na to. Napaka po niyang verse na yan. That is a powerful verse to remind you, every one of you, na akong sumasampalataya ay iingatan ako ng kapangyarihan ng Diyos. Ako man po, dinideclare ko to lagi. Na alam ko, Lord, iingatan mo ako sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. So, i-claim natin tong verse na to. And sabi rin sa may Timothy, that is why I'm suffering because yet this is no cause for shame because I know whom I have believed and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. Purihin po ang Panginoon. So alam natin na hanggang sa mga panahon na tayo ay sa huling panahon natin dito sa lupa, alam natin na meron tayong Diyos na mag-iingat sa atin. Psalm 121 moves from a place of uncertainty to absolute confidence. Kung ang Diyos mo, nakilala mo, ay totoo, confident.
Hindi mo kailangan matakot. Hindi mo na kailangan maging bukas sa yung bibig na baka. Baka ano yun eh. Kasi wala po yung claim it in Jesus' name. Sa inyo pong mga OFW, paalis ng bansa, ibigay nyo po yung inyong buong tiwala sa Panginoon. Yung pupuntahan nyo, hindi nyo alam. That is uncertain. Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng tao na pagtatrabahuan namin. Kayo po ang magbigay sa amin ng amo na magbibigay sa amin ng favor. Lord, hindi po namin sila kilala. But Lord, bigyan mo po sila ng kaisipan, ng puso na mapagmahal po, kakatulad namin. Kayo po ang kasama namin doon sa lugar na yon na malayo sa aming pamilya, na hindi namin alam kung saan kami tatakbo kapag mayroong problema. Pero ang Lord, present at all times. Amen. Ilatag po ninyo ang inyong buhay sa Panginoon at may katiyakan po ng inyong kaligtasan. Habang bumabagtas po kayo, yung journey nyo papunta doon sa bansang inyong pupuntahan, na katulad ng mga ng topic natin ngayon, that is uncertain. Habang bumabagtas po kayo, kausapin niyo po ang Panginoon. Kung ilang oras po yung biyahe niyo na yon, kausapin niyo po ang Panginoon. Ang pamilya niyo, isuko niyo rin po sa Panginoon yung maiiwan yung mga pamilya. Amen. At maging patotoo din po kayo doon sa magiging kasama niyo. Na ang buhay ninyo bilang Kristiyano, na meron kayong Kristo sa buhay niyo, ay maging patotoo sa kanila na kumikilos ang Diyos ng buhay sa inyo mismo. Okay po ba yun? Amen. Gawin po natin ito. Huwag nating ikahiya ang pananampalataya. Huwag nating ikahiya ang Diyos natin. Kasi kakahiya din tayo ng Panginoon natin. Kilalanin natin yung tunay na Diyos natin. Makawala na tayo dun sa pagkaalipin ng mga pamahiin. Pagkaalipin na ganito kailangan ng gawin mo. Pagkaalipin ng maling paniniwala at pananampalataya na siyang nagpapahirap sa atin. Alam mo po ba yun? Nagpapahirap yung sa atin. Ang Panginoon ayaw tayong pahirapan. Manampalataya lang tayo sa Kanya. Di mo kailangan saktan ng sarili mo. Di mo kailangan magpenitensya. Di mo kailangan maglubena ng pagkatagal-tagal. Isa lang, kausapin mo lang siya. Itiwala mo, ibigay mo yung tiwala sa Kanya sa buhay niyo po. Purihin po ang Panginoon. Jesus in Psalms 121, He is our helper. Sabi nga sa, hindi na nilagay dyan, Hebrews 13:6, the Lord is my helper, I will not be afraid. Jesus is our guardian. He is faithful to us. Jesus is our protector. Jesus is our keeper. So yun po ang napapaloob doon sa Psalm 121 kung sino ang Panginoong Jesus para sa atin. He is our helper. Take note of that. He is our guardian. He is our protector. He is our keeper. He is our Savior. Para po sa ating application, even though what is happening right now is uncertain, the word of the Lord speak to us that there is one thing certain. We have a God, the maker of heaven and earth, a sovereign God who promised to us a future. Ipinapakita sa atin ang salita ng Panginoon, anumang mangyayari sa mundong ito, mga pangyayari na hindi natin kontrolado, ang Panginoong Diyos ang siyang kikilos sa buhay natin. We have to stand firm in our faith and proclaim the gospel, season and out of season. Kahit madilim ang ulap, ang kapaligiran na di natin tiyak kung ano ang nasa kabila nito, ang mga ito ay kailangan tayong magpatuloy. Sabi nga ng psalmist, the security comes not from this world, but to the living God, our Creator. Friends, no matter what happened, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Ngayon, paano natin malalaman ang pangako ng Panginoon? Basahin po natin ang kanyang banal na salita. Hindi man natin batid ang bukas, mamaya, o ang kinabukasan, pero may assurance tayo na there is a place na inihanda ng Panginoon sa atin na hindi pa kayang
inarawan ng tao. Wala ng pagluha, wala ng kasakitan. Ito ay hindi, itong binigay ng Panginoon na ito sa atin ay hindi pa sumagi sa isip natin kung ano man yung lugar na yon. Pero ang binibigay na assurance ng Panginoon sa atin, wala na lahat yan. Walang problema, walang sakit, walang 5-6, walang bumbay, walang dialysis, wala ng chemotherapy, wala na lahat. Amen. Ano na ang gagawin natin? Magpupuri tayo sa Panginoon. Amen. Sa gitna ng ating paglalakbay, Psalm 121, serve as our constant reminder that our help comes from the Lord. Ang kanyang pag-iingat ay hindi natutulog at hindi nagbabago. As we navigate the shadows of the unknown, let our trust be anchored on His divine protection. Tunay nga na ang kanyang biyaya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa mas maliwanag na bukas. Knowing that He watches over us, are coming and going both now and forevermore. Ako po ang inyong lingkod na minsang nabuhay sa kadiliman, pero hinango ng Diyos. At nagsasalita sa inyo, sapagkat ang Diyos ay kumilo sa buhay ko. Mas madilim pa po sa pinagdaanan nyo. Pero ang Panginoon ang nagbigay ng liwanag sa akin. Kung ano po yung mga nalalaman nyo sa akin, hindi pa po yun. Purihin ang Panginoon dahil nakakatayo po ako. Amen. Hindi pa po yun. Mas marami pa po akong pinagdaanan ng kabataan ko. Pero patuloy akong lumalaban. Kasi ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Yung liwanag na binigay sa akin. At nakilala ko ang Creator ko. Amen. At Lord, salamat. Ito'y bilang pagpasalamat ko sa Panginoon. Ang bawat isa po sa atin may pinagdaraanan. Pero yan ay pagpapaalala lamang sa atin na merong Diyos tayo na makapangyarihan sa lahat, nakikilos sa buhay natin. Purihin ang Panginoon, palakpakan. Tayo po'y manalangin. Sige, let's bow down your head at inyong pagbulay-bulayan po ang mga narinig natin sa pamamagitan ng Panginoon. Isipin po natin ang lahat ng ating mga hinaing, ang ating mga pinagdaraanan, ang ating mga pwedeng sabihin sa Panginoon na hindi na walang katiyakan. Ang mga madilim na pinagdaanan natin, ang bukas ay may liwanag para sa ating lahat because of Jesus Christ, because of our Lord God, who made heaven and earth, our Creator. Habang tayo po ay nakayuko at nakapigit, damin po natin ang presensya ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Samantalahin po natin ang pagkakataon na ito, Panginoon, na ang Panginoon ay mag-penetrate po sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan. Damin po natin, kapatid, sa mga oras na ito, nandyan siya para sa inyo. Inihipo niya kayo. At alam niya po ang bawat katak ng luha niyo. Alam niyo po ang araw-araw na sakit na nararamdaman ninyo. Alam niyo po yung kapaguran niyo sa maghapon. Alam niyo po kung nakailang sapatos at sandalyas na nagasgas dahil sa kakalakad niyo para sa inyong mga requirements. Alam niya po yung mga naubos na pera na hindi niyo alam kailan ba ako aalis. Bauna ako sa utang. Alam niya rin po yung maiiwan niyo na malulungkot sa inyo. Alam niya pong lahat yan. Kaya po sa mga oras na ito, ilatag po ninyo ang lahat ng ito sa Panginoon. Ibigay niyo lahat ng ito sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon ay lumapit kayo sa akin, kayong nabibigat ang lupa ng inyong pasanin at inyong pagagaanin. Kaya sa inyong sa bawat isa na naririto, kanya-kanya po tayo na pinagdaraanan. But God is faithful. God is gracious. God is a sovereign God who made heaven and earth, and nothing impossible to Him. Father God, we thank you for this day. We thank you for this hour, Lord. We thank you for your words that you've given us. Every one of us, Lord, na-remind po kami that when life uncertain, Lord, nandyan ka para sa amin. Panginoon, yung mga kinabukasan namin sa panahon na ito, yung mga anak namin na nasa school, even me, walang anak. Pero ang mga anak ng kapatiran, Panginoon, minsan natatakot na.
dahil sa kabi-kabi ng pagpatay, mga bata na nagpapakamatay. Panginoon, ang gulo-gulo po ng aming gobyerno, ang gulo na po ng kapaligiran. Pero sabi mo sa iyong salita, my help comes from the Lord. Your help, Panginoon, the maker of heaven and earth. Ikaw po ang aming helper, Panginoon. Even life is uncertain, Lord, but one thing is certain, you are the sovereign God na siyang nag-iingat sa amin. You watch us over us, Lord. Hindi natutulog. Even yung aming mga gabi na hindi kami makatulog, nandyan ka para sa amin, Lord. And thank you for that, Lord. Thank you. And we praise you for that. Pinupuri ka po namin, aming Diyos. Dinadakila ka namin, aming Diyos. Itinataas ka namin, aming Panginoon. Patuloy niyo po kaming paalalahanan ng iyong salita. Araw at gabi, Panginoon. Gabayan niyo po kami patatagin sa mundong ito, Panginoon. Ang pananampalataya po ng bawat isa ay patatagin niyo po, Lord. Hallelujah. Even the thing is uncertain, Lord. Patatagin niyo po ang bawat isa. Strengthen our faith, Lord. Hallelujah. Sa habang kami ay lumalakad sa mundong itong punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng kasalanan, Panginoon. Ilayo niyo po ang bawat isa. Ang pamilya, Panginoon, na nare-represent ang bawat naririto, Panginoon, ay ilayo niyo sa kapahamakan. That you are our protector, Lord. Ang mga anak po na halos ayaw ng palabasin, Panginoon. But God, you are the one who protect them, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Even sa mga kakilala namin, kaanak namin, at mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang salita mong ito ay naging kalakasan namin, na habang kami lumalakad sa mundong ito, maari kaming mapilayan, maari kaming madapa, masugatan, pero Panginoon, patuloy mo kaming ibinabangon. At kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo. Damhin mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. At kami po ay dalhin, Panginoon, sa kapayapaan ng aming kaisipan. Lukuban mo po na kami ng banal na Espiritu, Panginoon. At sa paghayo, paglabas, pag-alis, papunta ng ibang bansa, Panginoon. Sila po'y baon-baon nila ang iyong salita. Maging kalakasan kanila, matibay na moog sa mundo, sa bansang kanilang pupuntahan na hindi nila kilala. Bless all OFW and even our brothers and sisters in Christ, Lord. And bless niyo po ang bahay-sambahan na ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, at sambahin ka. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Amin pong dalangin ang lahat ng ito. In the mighty name, precious name of your Son and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, talaga. Are you blessed? Amen.